Ito na ang lahat ng matagal kong iniingatan. Ginto, alahas, diamante. Mga bagay na hindi nabibili kahit gaano kalaki ang pera mo. Ilang gabi ko nang nakikita yung mga kakaibang anino sa labas ng bahay niyo. May malalaking bakas pa ng paa. Mas malakas, mas mapanganib at kayang magtago sa anyo ng isang ordinaryong tao. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga mahal naming tagapakinig dito. Masaya akong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa kapitbahay naming pinayaman ng isang estrangherong aswang. Para maintindihan niyo ang lahat, ako nga pala si Richard at ito ang kwento ko mismo. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Wow, Kuya Richard! Yaman naman pala ni Ating Janice, oh. Ang bilis ng asenso niya. Grabe! Yun nga rin iniisip ko. Parang isang iglap lang, bigla siyang umangat. Simula nung dumating siya nung isang buwan kasama yung lalaking yun, doon nagsimula lahat. Kuya, hindi ba may gusto ka kay Ating Janice? Shh! Hina mo yung boses mo, Aliyah. Baka may makarinig. Ikaw talaga, bata-bata mo pa pero ang dami mong alam. Oh, Richard. Mukhang naunahan ka na nung mayabang lalaking yun ah. Lolo, kilala ko si Janice. Hindi siya yung tipong papatol sa lalaki para lang yumaman. Hindi ako naniniwala doon. Kung ganon, bakit hindi mo alamin kung bakit siya biglang yumaman? Malay mo, may pag-asa ka pa. Baka ikaw pa rin ang gusto niya. Oo nga, Kuya. Try mo lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Oo na. Kayo talaga. Pati love life ko, pakilamera kayo. Syempre naman, Kuya. Mahal ka namin, no? Kinabukasan, dumalaw ako kay Janice sa bahay nila. Kahit mayaman na sila, hindi talaga nagbago ang ugali niya. Palagi pa rin kaming kinukumusta at kinakausap. Hindi siya gaya ng ibang biglang yumayaman na agad nagiging mayabang. Kaya hanga talaga ako kay Janice noong mga panahong yon. Hi Janice. Ang ganda na ng bahay niyo ngayon ah. Para na talagang mansyon. Oy, Richard! Ikaw pala yan. Tara, pasok ka. Huwag ka mahihiya ah. Nasa loob sina Lola at Mang Carding. Buti naman at may kasama ka. Grabe. Ibang-iba na talaga yung buhay mo ngayon. Parang kahapon lang, sabay pa tayong naglalakad papuntang palengke. Ngayon may sarili ka ng sasakyan. Oo nga no. Simple lang ang buhay natin dati. At simple pa rin naman ngayon. Nagkataon lang na may dumating na mga biyaya. Pero ako pa rin to. Yung Janice na kilala mo noon. Hindi yun magbabago. Tsaka, Janice, ewan ko kung ako lang nakakapansin pero parang mas gumanda ka pa ngayon. Ang natural talaga ng ganda mo. Ay nako, nambobola ka na naman eh. Ikaw talaga. Hindi pa rin ka nagkaroon ng pera, bigla na rin akong gumanda. Matagal ka lang talagang hindi dumadalaw kaya naninibago ka sa mukha ko. Pasensya na kung madalang akong bumisita. Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Pero alam mo hanggang ngayon, ang gaan pa rin ang aura mo. Hindi ka mayabang. Hindi ka tulad ng iba na pag yumaman lumilipad na. Kasi hindi naman dapat nagbabago ang tao dahil lang sa pera. Ang totoong yaman, Richard, hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihan ng puso. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng kape niya o ng mga ngiti niya. Pero biglang bumagal ang paligid habang kausap ko si Janice. Nakatitig lang ako sa kanya. Kaya lalo pa akong nabighani
sa angkin niyang ganda. Hindi siya kailanman nagyabang, kahit ang daming naiinggit sa kanya ngayon. Kaya mula nung araw na yon, mas lalo ko siyang minahal. Isang araw, habang bumibili ako sa tindahan, napatigil ako sa paghakbang dahil sa narinig kong sinabi ni Aling Mercedes tungkol kay Janice. Ano pong sabi niyo, Aling Mercedes? Richard, ikaw pala yan. Hindi mo ba narinig ang balita? Kabit daw si Janice nung mayamang dayo na yon. Kaya biglang yumaman. Tigilan niyo nga yung paninira niyo, Aling Mercedes. Kilala ko si Janice. Hindi niya gagawin yun. Lalo na para lang sa pera. Aba, talaga lang ha? Bakit bigla ko bangat ang buhay niya pagdating ni Mang Karding? Sigurado akong ibinenta niyang katawan niya sa matandang yon. Hindi lahat ng kayamanan nakukuha galing sa masama. Baka kasi hindi niyo lang matanggap na may mga taong pinagpapala dahil mabuti ang puso. Hindi katulad ng ibang tao. Ang taas ng todo mo. Huwag mo akong bastosin, Richard. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Ang taong puno ng inggit, mas mabuting manahimik na lang. Hindi mo kailangan dungisan ng pangalan ng taong hindi mo man lang lubos na kilala. Lalabas din ang baho ng Janice na yan. Lahat ng sinasabi ni Aling Mercedes parang lason sa tenga ko. May tiwala ako kay Janice. Alam kong hindi siya ganong babae. Marami na akong nakilalang babae sa baryo. Pero si Janice, ang tipong hindi ibebenta ang dignidad kapalit ng marangyang buhay. Makalipas ang ilang araw, dumalaw ulit ako sa bahay nila. Nagdala pa nga ako ng kamote Q para sa kanila. Pero nagulat ako nang makita ko si Aling Mercedes na nandun. Sinusugod si Janice. Janice! Ikaw! Ang kapal pa rin ang mukha mong tumira dito sa baryo, ano? Kahit alam na ng lahat ko anong klaseng babae ka. Aling Mercedes, hindi ko po alam kung anong kasalanan ko sa inyo para sirain niyo ako ng ganyan. Hindi niyo kailangang ipahiya ako sa harap ng mga tao. Aling Mercedes, tama na yan. Ano bang pinagagawa niyo, ha? Wala na ba talagang preno yung bibig niyo? Hoy, tanungin mo yung babaeng pinagtatanggol mo. Tingnan mo kung anong baho ang tinatago niya. Wala po akong baho, Aling Mercedes. Tigilan niyo nga ako. Hindi ako yung babaeng niisip ninyo. Talaga? Ano tong nahulog mula sa bulsa mo, ha? Ano yan? Ginto ba yan? Ano ngayon, ha? Janice? May problema ba kung may gunto ako, ha? Nagulat ako nang may gintong nahulog mula sa bulsa ni Janice. Pati si Aling Mercedes napahinto sa pagsisigaw. Sa nakita kong yon, pakiramdam ko, ang gintong yon ang tunay na dahilan kung bakit yumaman si Janice, hindi si Mang Karding. Janice, yun ba yung dahilan kung bakit kayo maman? Nakakita ka ng ginto? Kaya hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Aling Mercedes? Tama ba? Richard, may mga bagay pa na hindi mo alam. Pero huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa tamang oras. Di mo ako maloloko, Janice. Hindi normal yung ganyan. Baka sumpa pa yan, oh. Kayamanan ng may lahing aswang. Aling Mercedes, hindi porke kakaiba, masama na agad. Tigilan niyo na ho yung pagiging paranoid niyo. Aling Mercedes, tama na ho ang paninira. Wala akong ginagawang masama at lalo na hindi ako kabit. Janice, naniniwala ako sa'yo. Malinis kang babae at may dignidad. Hayaan mo sila. Ipagdasal na lang natin yung mga taong puno ng galit at inggit. Hindi pa tapos to, Janice. Malalaman ko rin kung ano talagang sikreto mo. Sa mga sandaling yon, alam kong hindi basta ginto lang ang nakita ko. May kakaiba akong naramdaman. Parang may tinatagong lihim sa bawat kislap ng ginto sa kamay ni Janice. Pinapasok niya ako sa bahay nila at nagtimpla siya ng kape para sa amin. Alam mo,
Kahit ang dami nang nangyayari, ikaw pa rin yung Janice na kilala ko. Simple, babait, at hindi marunong magsinungaling. Kaya wag mo nang dibdibin yung mga sinasabi ni Aling Mercedes. Salamat, Richard ah. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin yung tiwala mo. Ang daming humusga sa akin. Pero, isa ka sa iilang hindi nagbago ang tingin sa akin. Ganyan talaga ngayon. Ang daming taong naiinggit, ang bilis manghusga. Mas madali para sa kanila na manira kaysa intindi niyang totoo. Richard, kung sakaling malaman mo ang lahat tungkol sa gintong nakita mo, kung paano kami biglang yumaman, sana hindi ka magbago. Hindi ako yung tipo na iiwan ka sa gitna ng laban. Lalo na kung ikaw mismo yung dahilan kung bakit ko gustong lumaban. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng to. Pero malinaw sa akin ang isang bagay. Handa ko siyang protektahan. Kahit ano pa ang lihim na itinatago niya. Sa dami ng tanong na umiikot sa paligid, ang tiwala ko kay Janice ang naging sagot ko sa lahat. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Dahil mas pinili kong pakinggan at paniwalaan ang puso ko. Janice, pwede mo namang sabihin sa akin kung paano ka talaga yumaman. Hindi kita uhusgahan, alam mo yan. Oo, alam ko. Kaya sasabihin ko na rin sa iyo ang totoo. Sa wakas, naibigay ko na kay Lola yung matagal ko ng pangarap. Ang mabigyan siya ng marangyang buhay. Sobra akong nagpapasalamat sa nagawa kong yun. Salamat sa pagtitiwala, Janice. Alam kong hindi ka manlilin lang o gagawa ng masama para lang umangat. Okay, eto na talaga. Nung araw na naglalako ako ng kakanin, pauwi na ako ng gabi. May nakita akong sugatang lalaki sa may gubat. Si Mang Karding, tinulungan ko siya agad at dahil doon, binigyan niya ako ng ginto. Ginto? Kaya pala. Pero mayaman pala talaga si Mang Karding. Saan ba siya nanggaling? Oo, mayaman siya. Sobrang yaman. Pero hindi ko alam kung saan siya galing eh. At hindi lang yon. Mas marami pa siyang ginto na ibinigay sa akin. Kaya lumago ang negosyo namin. At ayun, unti-unti kaming umasenso. Janice, grabe. Deserve mo lahat ng yan. Mabuti ka, matulungin. Kaya ka pinagpala. Salamat Richard ah. Sobrang saya ko talaga sa lahat ng nangyayari ngayon. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya wag mo nang intindihin si Aling Mercedes. Malamang inggit lang yun. Ay nako, ang babaw talaga ng kaligayahan ng iba. Basta may chismis tuwang-tuwa. Ah, oo nga pala. Dalhin mo naman si Aliyah dito minsan para makapaglaro kami. Sige. Matutuwa yun pag nakita ka. Yay! Asahan ko yan ah. Ngiting-ngiti ako ng mga sandaling yon dahil napatunayan kong walang relasyon sina Janice at Mang Karding. Si Aling Mercedes lang talagang masama. Kung ano-ano pa ang ibinibintang sa babaeng mahal ko. Kaya ikinwento ko kay Aliyah ang sinabi ni Janice na bumisita raw siya sa bahay nila. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko, pati si Lolo Zaldi. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan namin, pumunta kami ni Aliyah sa bahay ni na Janice. Hindi na sumama si Lolo. Mas gusto raw niyang bantayan ang bahay kaysa sumama sa amin. Pagdating namin doon, nakita ko ang saya sa mukha ng kapatid ko. Para kasing napunta siya sa isang mala-fairy tale na lugar. Malaki, maganda, at presko ang paligid. Sobrang maaliwalas ng kabahayan. At bawat sulok ng bahay ni Janice, may bitbit na kwento ng tagumpay. Janice! Oh, ayan ha. Sinama ko na si Aliyah. Sabi ko nga sa kanya, mabibigani siya sa bahay mo. Aliyah, halika rito. Ang cute mo talaga. Pwede ba tayo maglaro sa garden? Malawak doon. Makakatakbo tayo hanggang sa mapagod tayo pareho. Wow, ate! Gusto ko po yun.
Parang mansyon ng mga princess tong bahay nyo. Pwede po ba akong tumira dito kahit isang araw lang? Sige na po. Promise. Bait lang po ako. Hala, baka hindi ka na paalisin ni Lola pag nakita kanyang ganyan ka-cute eh. Matagal na niyang pangarap yun. Makapasok sa ganito kalaking bahay. Alam mo naman ng mga bata, curious sa lahat. Kahit araw-araw po siyang pumunta dito, okay lang. Walang problema sa akin. Kuya, sige na. Payagan mo na ako matulog dito kahit isang gabi lang. Ano ka ba, Aliyah? Nakahiya kay Ate Janice mo. Babalik na lang tayo rito kapag wala akong trabaho. Ay naku, ayos lang talaga. Malaki naman ang bahay. Pwede siyang manatili kung gusto niya. Nakakahiya lang sa'yo at sa mga kasama mo. Tsaka, maiintindihan naman ni Aliyah. Ay naku, ayos lang, promise. Magkatabi pa kami ni Aliyah matulog kung gusto niya. Sana ako rin. Tabi tayo. Ha? May sinasabi ka ba, Richard? Sabi ko, ikaw ang bahala. Napakamot ako sa ulo dahil sa kaba. Munti ko nang ipahamak ang sarili ko. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa ng kapatid ko, para bang bumagal ang oras. Ang gaan lang sa pakiramdam. Si Aliyah walang pakialam sa paligid. Tawa lang ng tawa. Si Janice naman, parang bata rin dahil nakikipaglaro siya. Nagtatakbuhan sila paikot sa malawak na hardin. Grabe, Aliyah, ang likot mo ah. Parang may turbo ka. Sa bilis mong tumakbo. Kasi ate, ang sarap tumakbo dito. Hindi gaya sa bahay namin, puro lupa at damo lang. Pero masaya din doon pag naglalaro ako. Halika rito, Aliyah. Tignan mo, pawis ka na. Ate, ayos lang po ba kung araw-araw ako maglaro dito? Sa akin ayos lang. Ewan ko lang dyan sa kuya mo. Aliyah, baka masanay ka masyado. Hindi naman tayo kasing yaman ni Ate Janice mo. Ayaw ko lang na umasa ka sa ganitong karangyaan. Ay, Richard. Kahit umangat kami sa buhay, hindi ko makakalimutan na galing din ako sa hirap. Kaya mas pinahalagahan ko ang mga taong nagbibigay sa akin ng saya. Kahit sa simpleng bagay lang. Hindi ka lang maganda sa panlabas, Janice. Pati puso mo, ang ganda. Masaya ako dahil hindi may malaki kang bahay. Kundi dahil hindi mo nakalimutan kung saan ka nanggaling. Oy! Bagay kayo, promise! Ay naku, Aliyah. May nalalaman ka pang ganyan eh. Magkaibigan lang kami ng kuya mo. Aliyah, kung talaga kung ano-anong napapansin mo. Sige na, maglaro ka pa. Ang lakas ng tibok ng puso ko nung sandaling yun. Sana talaga magkalakas loob akong ligawan si Janice. At sana rin magustuhan niya ako. Hindi ko naman hinahabol ang kayamanan niya. Siya mismo ang gusto ko. Pinitas ko ang isang pulang bulaklak at ibinigay ko kay Aliyah para iabot kay Janice. Ate Janice! Bulaklak ko, para sa'yo. Ay, salamat, Aliyah. Ang sweet mo naman talagang bata ka. Para ka ring bulaklak eh. Maganda at mabango. Bigay ho yan ni. Aba, mukhang gustong-gusto ko na ng kapatid ko ah. Janice, tingin ko ikaw na yung bagong idol niya. Idol agad? Naku, kung ganun eh, ang saya ko naman. Idol ng isang napakagandang bata tulad ni Aliyah. Oo naman po. Ikaw na po talaga ang idol ko, Ate Janice. Oh, sige. Hindi na ako magseselos kung siya na yung idol mo. Ay sus! Alam ko namang mas mahal ka pa rin ni Aliyah eh. Kaya huwag ka na magselos dyan, Richard. Gabi na nang umuwi kami ni Aliyah at sobrang saya ng araw naming dalawa. Habang naglalakad pa uwi, panay ang kwento ng kapatid ko tungkol sa mga ginawa at ipinakita ni Janice sa kanya. Tahimik lang akong nakikinig sa mga pinagkukwento niya. Napahiling tuloy ako. Sana
Magustuhan din ako ni Janice. Ilang araw din akong hindi nakadalaw sa bahay nila. Isang gabi, habang nag-uuling ako sa labas, may napansin akong kakaiba sa paligid ng bahay ni na Janice. Mabuti na lang at dumating si Lolo Zaldi at tinulungan niya akong mag-uling. Lolo, totoo po ba yung nakita ko kanina? Sigurado kung hindi yung tao. Hoy, ano hindi tao sinasabi mo, ha? Ay, Lolo, kasi may nakita akong kakaiba sa labas ng bahay ni Janice. Parang malaking hayop pero dalawa lang yung paa. Saan mo nakita? Parang kalahating halimaw, kalahating tao. Oo, Lolo. Ganun na ganun. Ibig sabihin, totoo ho yun? Totoo ang nakita mo. Sa tingin ko, may aswang na umaligid sa bahay nila Janice. Aswang? Delikado si na Janice at Lola Hopia kung ganun. Apo, huwag ka munang mag-ialam. Kung ako sa'yo, punta mo sila bukas ng gabi. Pero dahan-dahan lang. Alamin mo muna ang lahat. Huwag kang padalos-dalos. Sinunod ko ang bilin ni Lolo Zaldi. Makalipas ang ilang araw, napansin ko ang mga kakaibang nangyayari sa paligid ng bahay ni na Janice. Mga aninong parang hayop. Pero alam kong aswang yun. May mga bakas pa ng malalaking paa sa lupa. Kaya naisipan kong puntahan si Janice para sabihin sa kanya ang mga nakikita ko sa paligid ng bahay nila. Ano yung kakaibang ingay na yun? Diyos ko, huwag mo sanang pabayaan si Janice. Iho, anong ginagawa mo dyan? Wala naman ho. Dadaan lang ho sana ako. Sa ganitong oras, hindi ka ba natatakot sa kung anong pwedeng makita? Hindi naman po ako duwag. Pero aaminin ko, nakakatakot talaga yung mga ingay ngayong gabi, parang may kakaiba. Guni-guni mo lang yan narinig mo. O baka multo lang yan. Multo? Hindi ako natatakot sa multo. Pero sa aswang, doon ako natatakot. Aalis na ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang pakiramdam ko tuwing gabi. Parang may laging nakatingin sa akin. Hindi ako mapakali. Kaya alam kong kailangan ko talagang makausap si Janice. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kinaya pa. Muli akong nagpunta sa bahay nila para sabihin sa kanya ang mga kakaibang napapansin ko. Oh, Richard, gabi na. Anong ginagawa mo dito? Janice, kailangan natin mag-usap. May napapansin akong kakaiba sa paligid ng bahay niyo tuwing gabi. Ano? Ano pong ibig mong sabihin, Richard? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero ilang gabi ko nang nakikita yung mga kakaibang anino sa labas ng bahay niyo. May malalaking bakas pa ng paa. Sabi ni Lolo, aswang daw yun. Richard, hindi ko alam kung handa kang malaman ng totoo. Pero may nalaman ako tungkol kay Mang Karding. Janice, kahit ano pa yan, mas mabuti nang sabihin mo sa akin. Ayokong manghula ng mas malala. Sige, sasabihin ko. Pero sana, huwag kang matakot ha. Bago pa ako makasagot, may malakas na tunog na narinig mula sa labas. Parang may malaking batong bumagsak sa lupa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Paglabas namin, nakita ko si Mang Karding at unti-unti siyang nagbabago ng anyo sa harapan mismo namin. Namula ang mga mata niya, nangingitim ang balat, at kahit unano siya, ramdam na ramdam ko ang lakas ng presensya niya. Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Ikaw, isa kang aswang. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako masamang aswang. Maniwala kayo. Hindi ako kalaban. Mang Karding, paano? Diyos ko, isa ka palang aswang? Pasensya na kung hindi ko sinabi sa'yo. Ayokong isipin mong masama ako. Ayokong katakutan niyo. Hindi lahat ng aswang nananakit. Isa akong mangalo.
Pero hindi ako pumapatay ng tao. At ang lahi namin, marami talagang ginto. Katulad ng ibinigay ko sa'yo, Janice. Diyos ko! Kaya pala may nakikita si Richard na kakaibang anino gabi-gabi. Tama pala ang hinala ko. Akala ko, guni-guni ko lang yung una kitang makita eh. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo, Richard. Sana matanggap niyo pa rin ako. Pangako, hindi ako mananakit ng tao. Sa ngayon, mapapanatag ako kasi wala naman tayong balitang masama sa baryo. Pero tandaan mo, kapag may nangyaring kakaiba, ikaw ang pananagutin namin. Pangako, hindi yun mangyayari. At Janice, poprotektahan din kita. Hinuyom ko ang kamao ko habang nakatingin kay Mang Karding. Kahit nangako siyang hindi mananakit ng tao, kailangan ko pa ring bantayan ang bawat galaw niya. Sa ngayon, hindi ko pa siya pwedeng pagkatiwalaan ng buo. Ayoko mang iwan si Janice sa bahay nila, pero kailangan kong magplano at gumawa ng paraan. Habang nagkakapi kami ni Lolo Zaldi sa labas ng bahay, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari kagabi. Tahimik siyang nakatingin sa akin habang dahan-dahan niyang iniikot ang kape gamit ang kutsarita. Medyo nag-aalangan pa ako kung dapat ko bang ikwento sa kanya ang tungkol kay Mang Karding. Pero naisip ko na kailangan niyang malaman, lalo't marami siyang alam tungkol sa mga aswang. At saka, hindi ko kayang maglihim sa kanya. Lo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kailangan ko rin naman po yung opinion mo. Si Mang Karding, aswang siya Lo. Isang mangalo na aswang. Apo, sigurado ka ba? Baka naman imahinasyon mo lang yung nakita mo kagabi. Hindi ho yung guni-guni, Lolo. Siya mismo yung umamin at nakita ko yung pagbabago niya. Sa harap naming dalawa ni Janice. Pulang mata, nangingitim yung balat. Lo, hindi ko makalimutan yung itsura niya. Aba, kung totoo yung sinasabi mo, delikado ang bayan natin, Apo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng aswang masama. May ilan diyang mas pinili pang mabuhay na parang tao. Oo nga, Lo. Sabi niya, hindi raw siya pumapatay ng tao pero ewan ko, may kaba pa rin ako eh. Ang tiwala, parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang ibalik. Kaya tama lang na maging maingat ka. Tama ho kayo. Pero kung sakaling may balak siyang masama, poprotektahan ko si Janice at pati yung buong baryo. Hindi ko hahayaan na may mapahamak. Yan ang tama. Protektahan mo ang mahal mo. Pero huwag mong kalimutang bantayan ang sarili mo, Apo. Habang nag-uusap kami ni Lolo Zaldi, biglang dumating si Janice na may kakaibang liwanag sa mukha. Tinawag niya si Aliyah na halos tumatalon sa tuwa nang makita siya. Parang walang mabigat na nangyari kagabi. At sa totoo lang, nakakahawa yung sigla at saya niya. Pero sa loob-loob ko, hindi pa rin mawala ang pangamba. Para sa kaligtasan niya at para sa buong baryo. Hoy Richard, tara laro tayo kasama si Aliyah sa bahay. Ang kulit itong batang to eh, ayaw magpatalo sa sungka. Oo nga po, Kuya Richard. Laro tayo. Sa bahay ni Ate Janice tayo maglaro. Aba, mukhang malalakas ang kalabang ko ah. Baka matalo ako dito ah. Siyempre naman, tatalunin ka namin. Ako kaya ang nagturo kay Aliyah na magsungka. Sige na, Apo. Sumama ka na sa kanila. Ako na bahala dito sa bahay. Lo, sumama na rin ho kayo para hindi kayo mag-isa. Tsaka hindi nyo pa nakikita yung bahay ni na Janice. Oo nga ho, Lolo Zaldi. Sama na ho kayo sa amin. Ako kulit nyo talaga. O sige na, sasama na ako. Tara na. Baka po magbago pa ang isip ni Lolo Zaldi. Habang naglalakad kami papunta sa bahay ni na Janice,
Ramdam ko ang kakaibang lamig sa paligid. Hindi to dahil sa panahon, kundi sa ideyang may aswang na nasa loob ng bahay na yon. Pero pinilit kong ngumiti at pakalmahin ang sarili ko. Kailangan kong magpakatatag, lalo na kung may bantang paparating. Hindi ako pwedeng magpakampante. Ilang sandali pa, nakarating na kami sa bahay ni Janice. Kuya Richard, laro tayo ng sungka. Tatalunin ka namin ni Ate Janice. Aba, hinahamon mo pa talaga ako ha. Hindi pa nga tayo nagsisimula, sigurado ka ng panalo ka. Siyempre, dyan kami magaling ni Aliyah, no? Kaya humanda ka, Richard. Masyadong tahimik ang paligid ah. Oo nga lo, ang lamig ng pakiramdam. Siguro dahil alam kong nakatira dito si Mang Carding. Naku, masanay na kayo. Pag ganitong oras, lahat ng tao nasa loob ng bahay na. Iba lang talaga yung pakiramdam ko. Baka dahil alam kong nasa loob ng bahay si Mang Carding. Ang sobrang tahimik na lugar, minsan may ibig sabihin yan. Hindi ko na inintindi ang takot sa dibdib ko dahil nakikita kong masaya ang mukha ng dalawa. Naglaro agad sina Aliyah at Janice ng sungka sa hardin at ako pa ang kalaban nila. Hanggang sa mapagod ako sa kakalaro, kaya nagpahinga muna ako. Hapon na ng mga oras na yon, kaya nagpalakad-lakad ako. At pagdaan ko sa kusina, may narinig akong mga boses mula sa loob. Sina Lolo Zaldi at Lola Hopia. Halatang seryoso ang pinag-uusapan nila. Saldi, hindi mo ba alam kung anong klaseng nilalang si Carding? Isa siyang aswang. Nung una pa lang, ramdam ko ng kakaibang presensya niya. Naaawa lang ako sa kanya kasi nakikita ko siya sa'yo noon. Alam kong aswang siya, isang mangalo. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan niya kayang kontrolin ang sarili niya. Sana, kayanin niya yung tawag ng laman. Alam mo namang kapag lumabas na ang tunay na anyo ng mangalo, hindi na nila mapipigilan yon. Pero sa mga napansin ko, mukhang mabait naman siya. Kahit ganyan pa siya, kailangan pa rin natin maganda. Hindi pa natin siya lubusang kilala. Sang-ayon ako. Kailangan talaga. Dahil kung may mangyaring masama sa baryo natin, hindi tayo pwedeng nakatunganga lang. Alam ko, Hopia. Kaya kailangan ko sanayin ang apo ko sa pakikipaglaban. At may isang taong nasa gitna ng lahat ng to. Si Janice. Diyos ko, may tinatago pala si Lolo sa amin. Anong ibig sabihin ni Lolo Hopia na nakikita niya si Mang Carding kay Lolo Zaldi? Ramdam ko ang kaba na parang kumakain sa buong katawan ko dahil sa mga narinig ko. Kaya dahan-dahan akong lumayo. Baka kasi maramdaman nilang may nakikinig sa kanila. Ayokong malaman nila na nandun ako sa likod ng pinto. Habang papalabas ako, nadampi ang paa ko sa isang kahon, kaya agad akong kumilos. Mabilis akong tumakbo palabas bago pa nila ako makita. Nung mga panahong yun, hindi talaga ako mapakali. Uy, saan ka ba galing? Bakit parang may humahabol sa'yo? Ayos ka lang ba, ha? Ayos lang ako. Naglakad-lakad lang ako dito sa loob ng bahay mo. Ang ganda kasi ng paligid. Ate Janice, talo ka na naman po. Aba, hindi ako papatalo sa batang kagaya mo, no? Isa pa nga, rematch tayo. Alam nyo, ang saya ko kasi ang ganda ng samahan nyo. Magkasundo kayo agad. Alam mo, Richard, kahit anong problema ang dumaan, gusto ko pa rin na maramdaman na normal ang buhay ko. Na kahit sandali, makalimutan ko yung bigat sa dibdib ko. Gusto ko rin ng ganun, Janice. Yung may katahimikan. At huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Pwede mo akong sandalan. Kahit panghabang buhay pa. Hoy,
Huwag mo nga ibulong yung huli mong sinabi. Ano yun, ha? Wala ka nang narinig. Sige na, makipaglaro ka na kay Aliyah. Hindi ko man sabihin ang diretsahan, pero bawat ngiti ni na Janice at Aliyah ang nagsisilbing lakas ko. Sila ang nagpapakalma sa akin kahit ang dami kong iniisip. Lalo na siya, yung babaeng nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama bang ilapit ko siya sa sarili ko. Pero gusto ko siyang protektahan, kahit pa may aswang na nakatira sa bahay nila. Isang araw, kinausap kami ni Mang Carding. Janice, Richard, may gusto sana akong ipakita sa inyo mamayang gabi. Oo? Ano naman ho yung ipapakita niyo sa amin, Mang Carding? Gusto kong ipakita sa inyo ang pinagmulan ng kayamanan ko, kung saan ko kinukuha ang lahat ng binibigay ko sa iyo, Janice. Kayamanan niyo ho. Oo. Pero hindi ito basta-basta kayamanan. Kaya kailangan niyo akong samahan mamaya. Sigurado po ba kayo, Mang Carding? Hindi ba delikado yung pupuntahan natin? Hindi yun delikado. Basta tatandaan niyo, hindi ako ang kaaway niyo. Gusto ko lang malaman niyo ang totoo. Ang matagal ko nang tinatago. Sige Mang Carding, sasama kami. Pero tandaan niyo, kapag may masama kang binabalak sa amin, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Wala kang dapat ikabahala. Wala akong gagawing masama sa inyo. Pangako ko yan. Habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang bigat ng sinabi ni Mang Carding. Hindi ito basta kayamanan lang. Sa tingin ko, may malalim na misteryo sa pinagmulan nito. Para siyang pintong kapag binuksan mo, handang lumamon ng buhay. Alam kong delikado ang pagsama namin sa kanya, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Janice. Kinagabihan, sumama nga kami kay Mang Carding. Mahigpit siyang nakakapit sa kamay ko. Richard, natatakot ako. Hindi ko alam kung tama ba talaga na sumama tayo kay Mang Carding eh. Normal lang matakot, Janice. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Kasama mo ako hanggang dulo. Salamat, Richard ah. Kasi kahit nakakatakot, hindi mo ako iniwan. Paano naman kita iiwan? Baka mabaliw ako pag may nangyari sa'yo. Ay, loko ka talaga, Richard. Pero totoo, Janice. Kahit anong makita natin o malaman natin mamaya, kailangan natin kayanin. Oo, may tiwala naman ako sa'yo. Mabilis lumipas ang oras at lalo pang dumilim ang paligid. Habang naglalakad kami kasama si Mang Carding, ramdam ko ang kakaibang presensya sa paligid. Parang bawat ihip ng hangin, may kasamang babala. At doon, nagsimula ang isang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Handa na ba kayo? Malapit na tayo sa lugar kung saan ko tinatago ang mga kayamanan ko. Handa na kami. Kung ito ang paraan para malaman namin ang totoo, hindi kami aatras. Gusto po naming makita ang tinatago niyo, Mang Carding. Kahit ano pa po yun. Hindi ko kayo dinala rito para saktan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung sino ako noon at kung bakit ako narito ngayon. Sana nga, hindi mo kami tutulak sa hukay. Richard, minsan, mas mabuting malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa mga kasinungalingan. Habang binabagtas namin ang madilim na daan papunta sa hindi pa namin alam na lugar, rinig ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, parang gustong kumawala. Sa bawat hakbang, lalo akong nababalot ng kaba. Pero kasabay ng takot, may isang malinaw na desisyon sa loob ko. Hindi ko hahayaang masaktan si Janice.
kahit harapin ko pa ang halimaw mismo. Ang tahimik ng paligid. Masyadong tahimik. Mag-ingat kayo. Kapag ganitong katahimikan, madalas may nagmamasid. Hindi ba pwedeng hangin lang yon o kaya mga koagulang na lumilipad? Hindi hangin na nagpapalamig ng hangin ngayon, Janice. At dahil kayamanan ni Mang Karding ang pupuntahan natin, sigurado akong may ibang nilalang na nagnanais din nun. Tama ka, Richard. Matagal na ako nabubuhay sa dilim. Sanay ang pakiramdam ko sa kakaibang presensya. Naririnig ko sila. Nararamdaman ko sila. Pero huwag kayong matakot. Kayang-kaya ko silang labanan kung kinakailangan. Diyos ko, mas nilamig pa ako, Richard eh. Hawakan mo ako. Huwag mo akong bibitawan, please. Relax ka lang. Pangako, hindi kita bibitawan. Hindi ko hayaang may mangyaring masama, kahit kanino sa atin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko rin kayo pababayaan. Tara, pasok na tayo sa kuweba. Ay, nako, buti kasama kita, Richard. Kung hindi, kanina pa ako nahimatay dito eh. O ayan, ako na tagapagligtas mo. Kapag sinabi kong tumakbo ka, dapat tumakbo ka talaga. Richard naman eh, huwag mo nga akong tinatakot ng ganyan. Mahina akong natawa dahil sa takot na nakikita ko sa mukha niya. Kaya lalo pa siyang kumapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit kinakabahan ako, biglang gumagaan ang loob ko kapag ganito kami kalapit ni Janice sa isa't isa. Parang nababawasan ang bigat sa dibdib. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin na may mga matang nakamasid sa amin sa dilim. Parang naghihintay ng tamang oras para umatake. Doon, sa likod ng malalaking batong yan. Nandun lahat ng kayamanang tinago ko. Mga kayamanang ayaw ko na sanang balikan. Grabe, ang dami. Pero teka lang ho, bakit ayaw niyo pong balikan? Wala ho ba kayong interes sa mga kayamanan na yan? Oo nga, Mang Karding. Bakit parang iniiwasan nyo yan? May kapalit ho ba ang mga ginto? Shh, hayaan na muna nating paliwanag si Mang Karding. May mga bagay na ayaw maranasan ng isang kagaya ko. Oo, marami akong kayamanan. Pero kahit isang beses, hindi ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. Kahit sa sarili kong pamilya. Wala. Totoo yan. Hindi lahat ng kasiyahan, pera o ginto. Tao pa rin tayo. Naghahanap ng pagmamahal, pagtanggap, yung may nagmamalasakit. Mang Karding, sabihin niyo sa amin, ano ba talagang meron sa kayamanang yan? Ang mga kayamanang to, galing to sa mga masasamang magnanakaw. Matagal ko nang ginagawa to. At ano ho, Mang Karding? Huwag na ho kayong maglihim sa amin. Pakiusap, sabihin niyo na po. Oo nga, sabihin mo na sa amin ang lahat, Mang Karding. Nandito na kami, handa kaming makinig. Pilit kong pinatatag ang loob ko, kahit kumakabog na parang drum ang dibdib ko. Paglapit namin sa malaking bato, napansin ko ang mga lumang kahon sa paligid na tinakpan ng mga bato at tuyong dahon. At sa unang pagkakataon, nakita ko mismo sa dalawang mata ko ang kayamanan ni Mang Karding. Ito na ang lahat ng matagal kong iniingatan. Ginto, alahas, diamante, mga bagay na hindi nabibili kahit gaano kalaki ang pera mo. Diyos ko, grabe tong kayamanan, Mang Karding. Para kang pwedeng bumili ng isang buong barangay sa dami niyan eh. Bakit niyo po pinapakita to sa amin? Ano ba talagang gusto niyo ipahiwatig? Kasi gusto ko kayong pagkatiwalaan. At gusto kong may magmana ng lahat ng ito. Kailangan mo punta to sa taong nararapat. Hindi ko po alam kung matutuwa ba ako o manginginig sa sinabi niyo, Mang Karding eh. Pareho kami. Parang nakakatakot maging tagapagmana. Alam niyo naman, wala nang libre ngayon, lahat may kapalit. Totoo, may kapalit. Pero hindi buhay, Richard, Janice. Kundi katapatan. Katapatan? Kanino? Ikaw, Richard, anong tingin mo? Kahit gaano pa karami ang ginto, hindi ko matatanggap kung kapalit ay katapatan ko.
Hindi ko nga alam kung kanino ba ako magiging tapat eh. May punto ka, Richard. Ako rin. Hindi ko kayang tanggapin niyang kayamanan kahit gaano pa kalaki. Tumanggi ako sa kayamanang gustong ibigay ni Mang Karding. Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ayokong mabuhay na may utang sa isang aswang tulad niya. Kaya nung gabing yun, umuwi kami ni Janice na may bahagyang bigat sa dibdib. Pero buo pa rin ang desisyon ko sa pagtanggi sa kayamanang yun. Kaya nag-usap kami ni Janice nung gabing yun. Salamat ah. Alam mo, kung ibang tao ka, baka kinulumbat na nila yung ginto. Ang dami kasing sakim sa kayamanan ngayon eh. Ginto lang yun, Janice. Kayamanang pwedeng mawala kahit kailan. Hindi naman yun kasing halaga mo. Ay, ang corny mo talaga, Richard. Hindi ha, sinasabi ko lang yung totoo. Hindi mo ba napapansin kung paano kita tinitignan? Wala akong napapansin. Kaya tumahimik ka dyan. Alam mo, minsan, ang yaman, hindi talaga sukatan ng pagmamahal eh. Yung taong mahalaga sa'yo, yun ang tunay na kayamanan. Kaya nga kita laging dinadalaw, Janice. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Ikaw lang. Sapat ka na. Ay, loko ka talaga. Che, hindi uubra yung pang-aakit mo sa akin ha. Nakakaingit naman kayo. Sana makahanap din ako ng babaeng magmamahal ng totoo. Yung hindi ako huhusgahan dahil sa itsura ko. Huwag kayong mag-alala, Mang Karding. Mabuti kayong tao. Kaya may magmamahal din sa inyo. At nandito naman kami. Pamilya niyo na kami, di ba, Janice? Oo naman po. Pamilya ka po namin, Mang Karding. Lumipas ang mga buwan at muling naging tahimik ang baryo namin. Si Janice, masaya at abala sa negosyo niya. Si Mang Karding naman, nakikihalubilo na rin sa mga tao. Parang isa na siyang normal na residente ng lugar. Samantalang ako yung maswerteng lalaking palaging nasa tabi ni Janice. Pero gaya ng sinabi ni Mang Karding, ang katahimikan, minsan, yan ang pinakamapanganib. At totoo nga, dahil may nangyaring hindi maganda sa baryo namin. Masama ang kutob ko sa nangyayari. Ang daming nagkakasakit sa baryo. Parang may humihigop ng lakas nila. Hindi ko alam kung paanong pipigilan ang gumagawa nito. Ano? Bakit? Ano ba nangyari talaga? Marami ho talagang nagkakasakit ngayon eh. At naririnig ko po, ako raw ang sinisisi ng mga tao. Ay, Diyos ko. Simpleng tao lang naman ako eh. Ano bang kinalaman ko sa mga nangyayari? Hindi nga maganda to. Nagbubulungan ng mga tao at iba na ang tingin nila kay Janice. Lola Hopia, tulungan niyo naman po yung mga taga-baryo. Baka kung ano po yung gawin nila kay Janice, nakikiusap ako. Hindi ko pa alam kung anong kailangan kong gamot para gumaling silang lahat. Kailangan ko si Sandy. Alam kong matutulungan niya ako. Isa pa, may nararamdaman akong presensya. Hindi lang si Mang Karding ang aswang sa baryo na ito. Ano po? Ibig sabihin, may iba pa? May isa pang aswang dito? Oo, Apo. May isa pang nilalang. Mas malakas, mas mapanganib, at kayang magtago sa anyo ng isang ordinaryong tao. Kung ganon, ito na yata ang simula ng tunay na laban. Akala ko tapos na ang mga kababalaghan. Akala ko makakahinga na kami ng maluwag dahil kakampi namin si Mang Karding. Pero hindi pala. Mas malala pa ang unos na paparating. At ngayong si Janice na mismo ang itinuturo ng mga tao na may kagagawan sa pagkakasakit ng ilan, kailangan ko siyang protektahan laban sa mga nag-aakusa sa kanya bilang halimaw at malas.
Richard, hindi mo kailangan sumasaw dito. May mga bagay na hindi mo pa kayang harapin. Hindi lahat ng nakikita mo, yun ang buong katotohanan. Alam ko marami pa akong hindi alam, Mang Karding. Pero pakiramdam ko, hindi lang ako ang ganun. Huwag niyo kami iiwan sa dilim. Karapatan naming malaman ng totoo. Hindi ko inakalang darating ulit sa panahon na kailangan kong ilabas ang bigat na to. Si Zaldi, siya ang dapat mong katakutan, Richard. Si Lolo Zaldi? Hindi maaari. Hindi yan totoo, hindi. Richard, baka naman ibang Saldi ang tinutukoy niya. O baka may hindi pagkakaintindihan lang sa lahat ng mga to. Sana nga tama ka, Janice. Sana pagkakamali lang para walang masaktan. Pero hindi eh. Ako mismo ang nakipaglaban sa kanya noon. At ngayong gabi, magkakaharap ulit kami. Kung totoo yan, hindi ako mananatiling tahimik. Hindi ako magpapabulag sa takot o kasinungalingan. Sasama ako, Mang Karding. Gusto kong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Lolo. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban, Richard. Hindi mo kailangang akuin lahat. At sigurado ako, may hindi pa malinaw sa pagitan ni Mang Karding at Lolo Zaldi. Tama ka. Kailangan ko muna marinig at maintindihan ng lahat. Huwag mong kakalimutan na nandito ako. Nandito lang ako lagi sa tabi mo. Sinundan ko si Mang Karding papasok sa gubat. Malamig ang hangin at pakiramdam ko may kung sinong nagmamasid sa amin. Habang mas dumidilim ang daan, mas bumibigat ang loob ko. Doon ko nakita ang eksenang hindi ko inakalang mangyayari. 2 halimaw ang naglalaban sa harapan ko. Si Mang Karding at si Lolo Zaldi. Si Lolo nagkaroon ng pangil at mahahaba at matatalim na kuko. Pero ang boses niya hindi nagbago. Lumabas ka na, Zaldi. Tigilan na natin ang lokohan. Matagal ko nang alam na nandyan ka. Karding! Matagal kitang hinintay at mas matagal ko nang alam ang mga plano mo. Akala mo ba sunod-sunuran ako sa apo ko? To ka nagkakamali. Halika, labanan mo ko. Tignan natin kung aabutin ka pa ng bukang liwayway. Kakayanin kitang labanan, Zaldi. Pero naisip mo na ba? Anong mangyari sa mga apo mo kung ikaw ang mawala ngayong gabi? Lolo, sandali! Anong ginagawa mo? Apo, ba't ka na dito? Umalis ka na. Bilisan mo. Hindi mo kilala kung gaano kasama si Karding. Richard, huwag kang maniwala dyan sa lolo mo. Alam mo hindi ako ang kalaban. Siya ang kailangan mo bantayan. Hindi mo na ako maloloko, Karding. Ngayon ang huling gabi mo sa mundog to. Hindi siya kalaban, Lolo. Hindi ganun si Mang Karding. Hindi mo siya naiintindihan. Lumayo ka dyan, Richard. Huwag mo ko harangan. Hindi mo alam kung ano ang nakataya dito. Parang tumigil ang oras nang itutok sa akin ni Lolo ang baril na siya mismo ang gumawa. Kita ko sa mga mata niya ang galit na hindi ko pa nararanasan mula sa kanya kailanman. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas ng loob ko. Pero alam kong kailangan kong maging matatag. At saka may plano pa ako. Kaya hindi dapat mapatay ni Lolo si Mang Karding. Apo, hindi mo naiintindihan. Yan ang nilalang na muntik na pumatay sa akin. Sa atin, noon. Kung hindi pa kami malakas ng lola mo, baka kinuha na kami ng mga aswang na kagaya niya. Ilang beses rin kitang inaligtas, Zaldi. Ilang beses kong pinigilan ang mga kagaya ko. Pero ikaw ang tumalikod sa kasunduan natin. Lolo, makinig kayo. Hindi lang to tungkol sa nakaraan nyo. Mas malaking kalaban natin ngayon. May ibang aswang sa baryo at siyang sumisipsip ng lakas ng mga tao. Alam ko, hindi si Mang Karding ang gumagawa nun. Sige Apo, pakikinig ako. Ngunit kung tama ka, Richard, sino ang isa pang aswang na yun? Isang nilalang na sumasabay sa kaguluhan natin. Marunong siyang magtago at mas malakas pa siya kaysa sa akin. Mas mapanganib. Kaya nga kailangan natin magsama-sama. Hindi natin kayang talunin yung halima kung tayo-tayo ang nag-aaway. Richard! Lolo Zaldi! Mang Karding!
Kailangan niyong bumalik sa baryo! May 2 batang nawawala! Diyos ko, nagsisimula na nga siyang gumalaw. Kapag nahuli ko yung halimaw na yun, hindi ko siya palalagpasin. Ang tibok ng puso ko, parang drum na sabay-sabay pinapalo sa sobrang lakas. Hindi pa man nakikita ang mga batang nawawala. Nagbubulungan na ang mga tao at may kakaibang tingin kina Lolo Zaldi at Mang Karding. Mabuti na lang at nakabalik na si Mang Karding sa anyong tao. Pero panay pa rin ang turo ng mga tao kay Janice. Sinasabi nilang siya raw ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa baryo namin. Hindi ko alam kung tama ba ang hakbang ko. Pero ang sigurado ako, kailangan naming magsanib puwersa para protektahan si Janice. Kung gusto natin mailigtas sa mga bata, wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating harapin ang nilalang na yun. Paano natin siya lalabanan kung hindi natin alam kung sino siya? Sigurado ba kayo ibang halimaw ang may gawa nito? Baka naman isa na naman to sa mga pakana mo, Karding. Alam kong duda ka pa rin, Zaldi. Pero kahit patayin niyo pa ako ngayon, wala kayong mapapala. Dahil wala akong alam sa pagkawala ng mga bata. Tama na! Wala tayong oras para sa bangayin yung dalawa. Kung gusto nating may mailigtas, kailangan natin magtiwala sa isa't isa. Walang mananalo sa parade ngayon. Richard, kung kailangan niyo ng tulong, sasama ako. Hindi mo kailangan sumama, Janice. Mapanganib to. Hindi pa natin alam kung sino o ano ang kalaban natin. Apo, kung papasok ka sa gera, siguraduhin mong alam mo kung sino ang kakampi at sino ang kaaway. Alam niya ang ginagawa niya, Zaldi. At sana, tama ang pagkakakilala niyo sa akin. Tama ho talaga. Hindi tayo uusad kung nag-aaway kayo. Ang kailangan natin ngayon ay ang pagkakaisa. Tama ang apo ko. Zaldi, magtiwala ka kay Karding. Hindi niya tayo ipapahamak. Mula sa baryo hanggang sa gitna ng gubat, rinig ang tahol ng mga aso at malakas na ihip ng hangin. Hindi ko alam kung saan lalabas ang halimaw, pero handa akong lumaban. Handa akong protektahan ang mga mahal ko sa buhay, kahit ikapahamak ko pa. Hindi na ito tungkol sa takot. Tungkol ito sa pagpili kung sino ang dapat mong panigan kapag dumating na ang tunay na laban. Naririnig niyo ba yun? Yung mga aso, ang lakas ng kahol nila. Ibig sabihin, papalapit na ang mga kalaban. Richard, nakatulog na si Aliyah. Kapag nagising yun, siguradong matatakot yun eh. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Shh! Hinaan niyo. Ramdam ko rin ang presensya nila. Hindi sila malayo. Magsihanda na tayo. Mahaba at mabigat ang gabing to para sa atin. Apo, kung may mangyaring masama, unahin mo protektahan ang kapatid mo. Kahit ako pa ang maging kapalit. Hindi, walang mamamatay ngayong gabi, Lolo. Lahat tayo lalaban at lahat tayo mabubuhay. Richard, paano kung hindi natin kaya yung mga halimaw? Simple lang, lalaban tayo hanggang sa huling hininga natin. Bago pa man lumitaw ang halimaw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa paligid. Mas lumakas ang huni ng mga kuliglig. Parang may inaabangang hindi maganda. Si Mang Karding, unti-unting nag-iba ng anyo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang sinusubo kami ng kapalaran para malaman kung sino ba talaga ang kakampi namin. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Kahit ano pa ang mangyari, pipiliin kong ipaglaban ang mga taong mahal ko. Kahit pa ang mismong kadiliman ang sumalubong sa amin ng walang awa. Lolo, Mang Kardi, hindi ko alam kung takot pa itong nararamdaman ko pero isa lang siguradong alam ko. Dapat sabay-sabay tayong lalaban. Walang iwanan, walang susuko. Apo, tandaan mo, hindi lang halimaw ang kalaban natin. Pati takot natin sa sarili. Kapag pinanghinaan ka ng loob, talo ka na kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Gusto ko yung tapang mo, Richard. Pero huwag mong kalimutan, ang mga nilalang na to,
Hindi sila tulad ng ordinaryong aswang. Hindi sila sumusuko. Mas tuso sila. Mas gutom. Mas mabangis. Kailangan natin maging mas matalino kesa sa kanila. Ipinagdarasal ko ang kaligtasan nyo. Kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang kami ha. Alam ko matapang ka, Janice. Pero hayaan mo na kami sa laban na to. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pakiusap. Bantayan mo si Aliyah. Kailangan ko kayong dalawa na ligtas. Apo, tanggapin mo ito. Palaspas na isang babaylan. Hindi yan ordinaryong sandata. Kapag itinaas mo yan, humihingi ka ng tulong sa mga anito. Gamitin mo lang yan kapag nasa bingit na kayo ng kapahamakan. Salamat ho, Lola Hopia. Hindi ko alam kung anong klaseng laban ang haharapin namin ngayon. Kaya pakiusap, ipagdasal niyo kami. Richard, narito na sila! Biglang lumamig ang hangin sa paligid. At mula sa dilim, lumitaw ang dalawang aswang. Mapupula ang mga mata nila. At ang mga kuko nila, kumikislap na parang ruby sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ramdam ko ang pagyanig ng lupa sa bawat hakbang nila. Ang tibok ng puso ko, sobrang lakas. Pero pinilit kong magpakatatag. Sinugod nila kami ng sabay-sabay. Sa tingin mo ba matatakot kami sa mga pinagsasasabi mo ha? Kayo ang mawawala ngayong gabi. Sisiw, kami! Halimaw ka! Huwag ka magalala. Kami mismo ang magbabaon sa'yo sa lupa. Hindi mo kami matatalo. Para sa baryo. Ito ang para sa'yo! Richard! Sa likod mo! Salamat, Janice. Saktong timing mo. Ang tapang mo, bata. Tandaan mo to. Walang kwenta kung mamamatay ka na rin. Ikaw ang unang mawawala ng hininga. Sumabog ang dugo ng halimaw sa lupa at agad kumalat ang mabahong amoy ng bulok na laman. Binalot ng masamang hangin ang paligid. Ilang ulit akong sumugod bago ko siya tuluyang tinamaan. Pero napakabilis niyang umiwas. Si Mang Carding para siyang hayok na leon sa pakikipaglaban. Habang si Lolo Zaldi naman ay ipinakita ang tunay niyang bangis. Handa niyang tapusin ang kalaban gamit ang matatalim niyang mga kuko. Hindi pa ito tapos. Wala kayong alam. Hindi niyo pa makikita kung sino ang tunay na hari ng kadiliman. Hari, kung sino man yung pinagbabayabang mo, wala kaming pakisabi lang. Kami ang unang gugupit sa leeg niya. Ito na ang katapusan mo, halimaw. Wala kang karapatang magbanta kung sarili mong buhay nga hindi mo kaya ipagtanggol. Alam mo kung ano mas masakit kesa matalo? Yung mapagtanto mong wala nang natira sa lahat ng pinaglalaban mo. Hindi niyo matatalo ang Panginoon namin. Hindi niyo kaya! Problema na namin yun. Ang mahalaga, wala na kayong pumipigil sa amin ngayon. Tapos na ang laban na yun. Pero kailangan natin maganda. Ang Panginoon ng mga halimaw. Sigurado kung mas malakas, mas mabangis kaysa sa nakalaban natin. At darating siya. Naglaho rin sa wakas ang dalawang halimaw. Natapos din ang laban. Basang-basa ng dugo ang paligid. At tahimik ang lahat maliban sa ingay ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon. Ramdam ko ang hapdi ng mga sugat ko. Pero mas mabigat ang pagod na hindi ko maipaliwanag. Kahit ganun, may kakaibang init sa dibdib ko dahil ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko alam kung matatakot ako o mamamangha ako sa ginawa mo, Richard eh. Pero salamat ha. Iniligtas niyo kaming lahat. Hindi ko hayaang may mapahamak sa inyo. Kaya kailangan pa natin maganda. Mas matindi pa ang mga susunod na laban. Mabuti at natapos ito. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Mas malakas pa ang paparating. Tama si Hopia. Ang nangyari ngayon, isa lang to sa mga laban na darating.
Hindi pa tong pinakamatindi. Apo, pinatunayan mong malakas ka. Ipinagmamalaki kita. Buti na lang, lumalakas ka na. Katulad ko noon. Hindi pa tapos ang laban, Lolo. Pero salamat. Kahit hindi ako kasing lakas nyo, natutuwa ako sa sinasabi nyo. Malakas kayong lahat, Richard. Kasi natalo niyo ang halimaw. Sa susunod, sasama ako. Lalaban din ako. Lumipas ang mga buwan. Akala namin tapos na ang lahat dahil wala nang nagparamdam na halimaw. Pero nagkamali kami. At ang mas nakakatakot, may kakaibang nangyari kay Janice. Bigla siyang nag-iba. Namumutla na siya. Natatakot sa araw. At may mga tinig siyang naririnig kahit walang tao. At sa bawat araw na lumilipas, ramdam kong unti-unti siyang hinihila ng dilim. Nagiging aswang na siya. Richard, hindi ko na alam kung kaya ko pa eh. Gabi-gabi ko na silang naririnig. Parang may bumubulong sa tenga ko. Tinatawag ako. Hindi mo to harapin mag-isa, Janice. Hindi kita iiwan. Kahit magbago ang buong mundo. Kahit magbago ka pa. Ang sumpa ng mangalo. Mabigat yon, Richard. Pero may paraan pa para mapigilan. Mahirap, pero posible. Ako ang nagbigay ng sumpang yan kay Janice. At ako ang mananagot. Hindi ko hayaang lamunin siya ng sumpa. Kahit buhay ko pang kapalit. Kung ganon, lalaban ulit tayo. Labanan natin kung sino halimaw ang sumusubok pumasok sa katawan ni Janice. Handang-handa akong lumaban kahit ano pang sumpang yan. Kahit ano nilalang pa yan. Hindi nila makukuha si Janice. Hindi ko alam kung paano ko to lalabanan. Pero dahil nandito ka, kakayanin ko. Maganda ka, Richard. Ibang klaseng laban to. Hindi lang tapang ang kailangan mo. Pati puso mo, isusugal mo na rin. 7 buwan na ang lumipas mula nung mapatay namin ang 2 aswang. Pero ngayong gabi, ibang klaseng laban ang nakatakda naming harapin. Hindi ito tungkol sa lakas, kundi laban ng puso at paniniwala. At kung papipiliin ako sa pagitan ng takot at pag-ibig, lagi akong lalaban para sa kanya. Para kay Janice. Habang lumalakas ang sumpa kay Janice, para akong nilalamon ng kaba sa bawat oras na dumadaan. Nakikita ko kung paano unti-unting nawawala ang mga ngiti niya, ang init sa balat niya, at ang liwanag sa mga mata niya. Parang bawat araw, may bahagi ng pagkatao niya ang kinukuha ng dilim. At ngayong gabi ng eclipse, may malaki kaming laban na sasalubungin. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, pero hindi ako bibitaw. Hindi ko siya pababayaan. Mang Carding, sigurado ba kayo sa plano nyo? Baka kayo pa ang mapahamak kapag ginawa nyo to. Mas pipiling kung ako ang kainin ng sumpa kaysa kay Janice. Ako ang nagkamali noon, kaya ako ang tatapos ito. Ganun lang kasimple, Richard. Huwag Mang Carding! Ayoko kayong mawala. Parte na kayo ng pamilya namin. Hindi ko matitiis na mawala kayo. Apo, minsan may kailangang magbuwis para may mailigtas. Pero tandaan mo, hindi ka nila pababayaan. Janice, makinig ka sa akin. Huwag mo hayaang manalo yung dilim sa puso mo. Kahit anong mangyari, magtiwala ka sa amin. Hindi ka namin iiwan. Kakapit ako sa'yo, Richard, ha? Pero paano kung ako na mismo ang kalaban mo sa huli? Kaya mo ba akong harapin? Kakayanin mo ba akong labanan? Kung dumating man yung oras na yon, ang lalabanan ko ay ang sumpa, hindi ikaw. Hindi kita kailanman sasaktan, Janice. Hindi. Simulan na natin to bago pa sila makarating. Hindi kayo nag-iisa sa laban na to. Ramdam ko na. Alam ko mararamdaman nila ang eclipse. Habang sinisimula ni Mang Carding ang ritual, biglang kumapal ang hangin sa paligid. Nakakabingi ang katahimikan. Ramdam ko ang bahagyang pagyanig ng lupa. Tanda na may mabigat na presensyang paparating.
Tinitigan ko si Janice. Maputla, nanginginig, pero matapang. Karding, kapag nagsimula ang ritual at makapasok ka sa sumpa, hindi ka na makakabalik. Yun na yun. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi na ako atras. Ako ang dahilan ng sumpang to. Kaya ako rin ang tatapos. Dapat lang. Paparating na sila at hindi magiging madali to. Richard! Naririnig ko na sila! Lalong lumalakas pa! Para silang sumisigaw sa loob ng utak ko! Kaya mo to, Janice. Hindi sila ang mas malakas. Ikaw yun. Ikaw ang pipili kung ano ka at kung sino ka. Mga ninuno ng mangalo, kunin nyo na ang dapat sa akin at palayain niyo ang kaluluwa ni Janice. Tagabantay ng liwanag. Ilayo mo ang dilim sa batang ito. Iligtas mo siya. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Ang sigaw ni Janice ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Biglang nagliwanag dahil sa kidlat kahit walang ulan. Parang may bumagsak na makapal na pader ng hangin sa paligid namin. At dun ko naramdaman, may isa pang nilalang na matagal nang nagmamasid sa amin. Galing niyo, ha? Pero kahit anong gawin niyo, hindi kayo makakataka sa sumpa ng manggalo. Sino ka? Mercedes. Okay din. Matagal ko lang gustong makita ang itsura mo sa oras ng pagtatalo mo. Ang dami mong inagaw sa akin noon. Ngayon, ako naman ang kukuha sa lahat ng mahalaga sa iyo. Richard, iba yung pakiramdam ko. Parang may humihila sa akin papunta sa kanya. Hindi mo siya makukuha. Kahit anong mangyari, hindi mo madadala si Janice. Pero hindi mo alam kung sino ang kaharap mo. Ako ang tunay na tagapangalaga ng madilim na sumpa. Akong nagbigay ng sumpa kay Janice. Tama na, Mercedes. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Ako na lang. Pakawala mo na si Janice. Hindi mo maintindihan, Karding. Hindi lang siyang kailangan ko. Kailangan ko silang lahat. Ang sumpa, ang kapangyarihan, at ang kayamanang kinuha mo sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung mas nakakatakot si Aling Mercedes o ang katotohanang kapatid pala siya ni Mang Karding. Doon ko lang naintindihan na ginamit lang pala ni Mang Karding si Janice para maipasa sa kanya ang sumpa. Pero alam kong nagbago na siya at gusto niyang itama ang pagkakamali. Mercedes! Kung gusto mo ng laban, ako ang harapin mo. Huwag mo silang idamay. Tayong dalawa lang ang may problema dito. Ang lakas mo pa rin magsalita kahit alam mong mamamatay ka na. At ang pinakamasarap sa paghihiganti, yung makita kitang unti-unting nadudulog habang wala kang magawa. Richard, naririnig ko ang pangalan ko. Paulit-ulit niyang binubulong. Hindi ko kaya! Kaya mo yan, Janice. Tignan mo ko. Ako lang. Ako ang piliin mo. Hindi yung sumpa, labanan mo siya. Liwanag. Gabayan ang nilamon ng dilim. Putulin ang gapos ng sumpa. Sa mundong ito, ang kadiliman pa rin ang hari. Hindi! Hindi ka magtatagumpay, Mercedes. Hindi habang buhay. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang lakas. Ang liwanag ng sakripisyo ni Mang Karding at ang kasamaan ni Aling Mercedes. Parang nabiyak ang kalangitan. Umiikot ang hangin
Nagliyab ang mga kandila. At pati ang mga anino sa paligid parang gumagalaw. Lahat kami nasa gitna ng isang laban. Laban kung saan puso ang tunay na sandata. Anong ginawa mo, Karding? Anong ginawa mo? Ginawa ko lang ang matagal ko na dapat ginawa. Ang protektahan kayo lahat. Richard, bumababa na yung ingay. Hindi na siya kasing lakas. Kumapit ka, Janice. Konti na lang. Konting tiis pa. Tayo mananalo sa uli. Hindi pa ito tapos! Tapos na, Mercedes. Wala ka na magagawa. Sinakripisyo ko na ang sarili ko. Sa liwanag ng ninuno at kapangyarihan ng mangalo, bumalik ka sa dilim kung saan ka nabibilang. Babalik ka pa! Habang lumalakas ang liwanag mula sa batong mangalo, unti-unting natutunaw ang dilim na bumabalot kay Janice. Bumabalik ang kulay sa balat niya, pati ang ngiting matagal kong hindi nakita. Pero kasabay ng pagtatapos ng sumpa, nakita ko ring unti-unting naglalaho si Mang Karding sa gitna ng liwanag. At doon ko naisip, hindi lahat ng panalo ay masaya. Minsan, para manalo, may kailangang mawala. Pero kung may isang bagay akong natutunan ngayong gabi ng eclipse, walang mas malakas kesa sa pusong lumalaban. Para sa mga taong minamahal, para sa liwanag, at para sa pag-asa.